Para naman sa ulamin namin ng hapunan, yung asawa ko na nga yung pinagdesisyon ko kung ano nga yung gusto niyang bilhing ulam at pagkarating nga dito sa bahay, itong isda nga yung binili niya. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa isdang to, pero madalas kami bumili nito piniprito at marami nga akong luya dito sa bahay kaya hindi ko na nga muna yung prinito ngayon at ipapaksiw ko na nga lang mo. Bandang hapon na nga pala ito, mag-aalas 4 na. Yung mga estudyante ko na sundo ko na nga sa school at pinatulog ko na nga rin sila sa taas. Pagkatapos naman nila makatulog ito at inumpisahan ko na nga rin yung paglilinis dito sa baba dahil nga nung umaga doon lang ako sa taas nakapaglinis. Late lang din naman ang space namin dito sa may baba kaya pagka naglilinis nga ako dito banda napakabilis ko nga lang din matapos. Pero kahit na sobrang late nga lang ng space namin dito sa baba, pagka naglilinis nga ako at gising yung mga anak ko, napakatagal ko nga matapos. Paano, mayat maya nga yung pagsasaway ko sa kanila at halos matagal pa nga yung pagsasaway ko kaysa sa paglilinis. Itong dito banda sa may lutuan ko, napakasikip na nga dahil yung katabi nitong pinaglulutuan ko, nandito naman yung washing kong luma. Kaya pagka naglalakad nga kami, pag may dadaan dyan, pa isa-isa nga lang yung dadaan at hindi nga pwedeng magsabay dahil napakasikip na nga at hindi magkakasya. At itong mantil ko naman niya, ilang buwan ko pa lang yan mula nung nailalagay dyan sa lamesa at napakarami na nga ng puni. Itong mga alaga ko kasing pusa ay napakakukulit. Minsan niya bigla na lang tumatalon dyan sa lamesa pagkatapos pagka kinukuha naman niya ng mga bata, bumabaon yung kuko nila dyan sa may mantil. Ganito na nga kasikip yung space namin dito banda sa may baba. Sobrang liit na nga pagkatapos nagdagdagan pa nga nitong binili kong washing kaya hirap na nga kaming kumilos. Kaya pag andito nga yung mga anak ko sa bahay at pagka wala naman sila ginagawa dito sa baba, madalas nga andun sila sa taas dahil sisikipan na nga rin sila dito banda sa may baba. Itong tindahan ko nga pala, ikaunti na nga lang din yung laman dahil nga mula nung January halos wala nga pasok yung asawa ko at wala nga siyang sinasahod kaya yung binta nga nitong tindahan namin inakukuha ko. Nautang ko na nga yung binta ko dito sa tindahan at yun nga yung pinanggagastos namin sa araw-araw, pambili namin ng ulam at pang budget namin. May 3 pa akong estudyante na nagbabaon pagkatapos dito ko pa nga kinukuha yung pambayad namin sa upa pati na nga rin yung bill namin sa kuryente at tubig. Ganyan nga palagi yung nangyayari sa tindahan ko pagka wala pang pasok yung asawa ko sa trabaho niya dahil dito ko na nga rin kinukuha lahat. Bukod kasi sa sahod ng asawa ko sa trabaho niya, isa nga lang din yung source of income namin itong maliit na tindahan. Kaya pagka wala pa siya gaanong pasok, dito muna ako kumukuha ng mga pang budget namin pati na nga rin yung mga paninda na kukuhanan ko na pagkatapos pagka may pasok naman na siya at pagka sumasahod siya, nababayaran ko naman kaya nga lang paunti-unti nga lang muna. Malaking tulong na nga rin itong maliit kong tindahan pagka walang pasok yung asawa ko sa trabaho niya dahil dito nga ako nakakakuha ng mga pang-araw-araw namin na ginagastos. Pagka wala kaming budget, hindi na nga ako nahihirapan pa maghanap kung kanino nga makakautang dahil dito na nga lang ako sa tindahan kumukuha. Kaya pagka may sahod naman na yung asawa ko, sinisikap ko talaga na maibalik nga yung mga nauutang namin para makaikot naman yung puhunan ko dito sa tindahan. Ito at fast forward, nung pauwi naman yung asawa ko galing sa trabaho niya, nagtanong nga siya sa akin kung anong ulam nga daw yung gusto kong ipabili at sinabihan ko na nga lang din siya na siya na nga yung bahala kung anong gusto niyang bilhin. Napakahirap kasi mag-isip ng kung ano yung uulamin namin sa araw-araw kaya minsan yung asawa ko na nga lang din yung pinagdidesisyon ko sa kung ano nga yung gusto niyang bilhin. Kung prito sana itong isdang binili niya, napakarami ko ngang luya dito sa bahay dahil nga yung mabait kong kapitbahay, binigyan ako ng maraming luya pati na nga rin ng sibuyas kaya ito pinaksiw ko na nga lang itong isdang binili niya. At ito na yung ulam namin para sa hapunan. At ayun lang muna, maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!